isang political Pwede analyst. na tayong hindi maging babait dito. Wala na si Yusek. Wala na si Yusek Claire. Meron nagsabing isang political analyst na si President Bongbong Marcos daw. Tanong nga sa taong bayan ay humihina daw yung kanyang survey. Ayun, mahina na daw si Presidente. Yun ang pinapakalat nila sa rally. Kung mahina si Presidente, ano naman si Sara Duterte? Diba? Ilan ba taga-suporta niya? 18 kasama Anino. Diba? So alam nyo, kung may mahina, tandaan nyo po, no, makita nyo sa lansangan kung sino talaga. Kung may bilang at kung meron ba talagang may mga puwersa na talagang solid na taga-suportan totoong tao. Ito isipin nyo maigi. Nasabi ko na ito Nanawagan itong si Kiko Barsaga sa may Forbes Park. Abay, walang pumunta. Ilan lang sila. Tapos ngayon dito, panawagan nila, ipaglaban at suportahan si Kiko. Sabi, ngayon, nananawagan kayo na suporta si Kiko. Yung panawagan nga niya, pumunta kayo ng Forbes Park, hindi kayo pumunta. Tapos ngayon, nananawagan kayo sa social media. Diba? So, ibig sabihin, hindi mo na alam kung etong mga nananawagan ay totoong tao. O baka naman may kinalaman dito yung matabang malaki mata. Yun. Tanong nyo kay Atty. Claire, alam na alam niya. Yung panot na? Hindi, babae siya. Babae. Diba? Ay, ba yung nasa Sesame Street? Diba? Ipupumalos? Alam nung iba yan dyan, no? Paki-comment na lang, ha? Ito lang, brother. Mga subscriber natin. Ako hindi ako naniniwala na mahina at humihina na daw ang survey ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung number one, tingnan mo to, kung mahina si PBBM, edi sana sumama na ang buong taong bayan sa rally nila. Diba? Kung talagang wala na talagang kumpiyansa. Number two, ang business sector daw. Humihina daw ekonomiya natin. Hindi ba alam nitong tatanga-tanga na bakit? Tama naman ako Sino ba siya? Hindi ko napapangalanan para walang itong aanga-anga na political analyst na to. Ang sabi niya na yan din ba yung malaki mata? Hindi. Iba to. Bago to na. Hindi ba yan kamukha ni Majin Buu? Hindi yan. Ang sabi niya dito, mahina na daw ang ekonomiya, bababa daw. Hindi ba niya alam yung business sector sa bansa natin, even the oligarchs, sinusuportahan si Pangulong Marcos ngayon. Kasi gumanda ang kanilang kita. Number three, tignan natin yung automotive industry natin. Nakabenta ng almost 35% sa bansa natin. Bakit? Yan tanong sa taong bayan. Bakit nakabenta ang automotive industry sa atin ng almost 35%? Dahil ang mga tao ngayon bumibili, nagpapalit ng sasakyan. Maraming pera. Sa makatuwid, ang taong bayan ngayon gumiginhawa ang buhay at nakakabili, can afford bumili ng sasakyan. Ibig sabihin ba naka-recover ng taong bayan mula ng si Digong ay mawala na? Yes, correct. Kasi tandaan nyo mga kababayan, nung naupo si Digong, pinahirapan yung taong bayan. Sobra. Sobrang hirap, naramdaman nyo yan. Diba? Hindi lang dahil sa nagkaroon ng pandemya, kasi talagang sinadya niya. Hindi naman pwede naman na hindi tayo mahirapan Kaya lang sinamantala niya yung pagkakataon ng pandemya para ikulong tayo, hindi tayo makalabas, hindi tayo makapagreklamo, hindi tayo makapag-rally para magawa niya yung gusto niya. Kaya nga Boss Mike, paring Yolo, malabong mangyari yung sinasabi nitong political analyst na to. Sino ba yan kasi? Sabihin mo na kasi. Ang pangalan niya ay... sabihin ko na ba? Sabihin ko na ba? Clue. Maitim, malaki mata, napapanot na rin. Maitim, malaki mata, napapanot na rin. Aba, si Roque? Hindi. Ang katunog nito, medyo mabaho. Mabaho? Ano? Baldem Enedoro. Basta Ro. Si Roque! Hindi. Sinasabihan itong political analyst na to na itong si Pangulo daw Sa totoo lang, hindi naman ramdam ng taong bayan ngayon yung sinasabi nila. Ang masakit dito, ina-character assassinate nila si Presidente para nang sa ganon yung sinisigaw ng mga makakaliwang grupo na mga kilusang matampuhing unggoy. Di ba? Sinasabi nila na, bababa ka na, BBM resign.
Hindi ko nga alam, boss, kung nag-iisip ba tong mga makakaliwang grupo eh. Ito can you imagine, what if, mga kababayan ko, Kasi dalawa na ang katauhan ng makakaliwang grupo, baka mamali yung pagkaunawan ng Ganun pa rin tanga at bobo pa rin ang tawag dun. Ha? Ganun pa rin ang katauhan nun, tanga at bobo. Ano ba yan? Mga dilawan DDS ba yan? Bakit ko po sinasabi ng mga tangat bobo para sa akin? Hindi ako takot. Sige nga. Bakit ko sinasabi? Bengay mo. Bebenggayin ko. Ito, bebelo ako. Bakit ko sinasabing bakit ko sinasabing mga tangat bobo to mga to? Bakit? Bakit? Ito. Sisigaw ka ng Marcos resign. What if bumaba si PBBM? Kunwari lang. Pinatulan sila. Maupo si Sara Duterte. O di tanga pa rin sila. Sisigaw ulit sila. Sara resign. Ang ibig kong sabihin dito, walang matinong presidente sa inyo. Tama. Mahusay ka doon ko Tama yun. Kasi walang alam niyo. Kailan ba parang sila pa rin yung napapakinggan natin eh. Flip tapin natin. Sige. Banata mo. Dumaan na si Pinoy, dumaan na si Duterte, hanggang ngayon pumupo si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi mo pa isama si Gloria, si Ramos, at si Estrada? Para sa'yo talaga, Boss Mike, yung kasunod nun. Dumaan na lahat ng mga presidente sa bansa natin, anak ng teteng, nagrarally pa rin kayo. Pero isa lang ang natatandaan ko. Tinoble ni Duterte yung utang ng Pilipinas mula nang naupo. Di ba? Kaya yung tatay nyo nasa karton na lamang. Pagdasalan nyo na lang. Di ba? Kaya sabi ko nga, mga kapatid, kahit anong gawin ninyo, walang matinong presidente sa mga to. Kasi gusto nila, bumaba si Pangulong Bongbong Marcos, di ba naman nag-iisip ng mga tao, no? Talagang pinanindigan ng tagintang at bobo. Uupa-upuin nila. Pag bumaba si Pangulong Bongbong sa pwesto, ang papalit, automatic si Sara Duterte. Baliw! Kapag nakaupo si Sara Duterte sa pwesto, manawagan ulit! Sara resign. Pinahirapan nyo lang ang sarili nyo. Ito na nga yung pagkakataon na may presidente tayo, may utak at hindi bobo. Diba? Ito na yung pagkakataon ninyo at na magkaroon tayo ng disenteng mamumuhay sa Pilipinas. Ayaw pa ninyo? Ewan ko ba kung bakit ganyan ang gusto nila? Diba? Ito na nga, mga kababayan ko. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Pababain lahat ng mamumuno sa bansang ito? O baka namang gusto nyo lang sa katiting na bilang nyo, kayo ang maupo. Laging daing nila, Boss Mike. Pataasin daw ang sahod ng mga ulirang manggagawang Pilipino. Tumaas na ng tumaas sa panahon ni Pangulong Bongbong. Ano pa gusto nyo? Naaprobahan na nga yung 100 pesos na dagdag. Kanino nag-feedback? Pagtaas ng presyo. At hindi lang yan, pati na rin ang mga naka-uniformadong mga sundalo. Pulis, sundalo, at marami pang iba, itataas taon-taon karagdagang sweldo nila. Pero hindi ba nila natamasa yung pagtaas ng sweldo ng mga ordinaryong Pilipino at ang mag-bounce back ito sa taong bayan? Imaginein mo, nagtaas ng sahod na 100 piso ang isang kumpanya para sa isang empleyado. Yung produkto, tumaas din ang presyo. Kanino nag-feedback ngayon ng hirap? Hindi sa taong bayan din. Paano nga naman nila mararamdaman hindi naman sila nagtatrabaho? Dahil ang gusto lang nila, umasa ng umasa sa gobyerno. Uy, mga inang-ina nyo, magtrabaho kayo! Magtrabaho naman kayo! Tama yun, magtrabaho kayo, no? Kayo mga pumipila sa 20 pesos ng bigas, ayaw nyo sa gobyerno, pero kayo nasa 20 pesos, kayo mga nasa 4-piece, puro kayo bababa sa survey, pero si BBM siya lang ang sa amin ang habay.